sabi ng mga dating sundalo na tauhan ni Saldico. Nakakatuwa po, pinapanood ko po sila kahapon. Ako po yung natutuwa, hindi po ako naiinis dahil... Kasi po isa si Erwin Tulfo sa sinasabi na nakatanggap daw po ng maleta, mga kababayan. Ano? Isa si Erwin Tulfo sa sinasabi na nakatanggap ng maleta. Siguro po, dahil nakikita nila na talagang madiin, bumanat itong si Erwin Tulfo. O, isama na yan sa maleta. Ganun naman ang napansin natin di ba? Kapag ka hindi okay sa kanila, yung naratibo at hindi sila susunod sa naratibo nitong sila Mike Defensor, ay yari ka, isasama ka namin sa maleta. Di ba? O, kaya ngayon, wag na kayong magtaka kung bakit nandiyan din sa maleta si Erwin Tulfo. Igan, thank you for inviting me in your program. Magandang umaga. Salamat din po. Kasama kayo sa napangalanan na hinatira ng maletang pera, sabi ng mga dating sundalo, na tauhan ni Saldico. Nakakatuwa po, pinapanood ko po sila kahapon. Ako po yung natutuwa, hindi po ako naiinis dahil pag mga kinikwento, lalo mga marites, mga gawa-gawang storya, matatawa ka na lang, Igan. Pero siyempre, hindi naman tayo papayag na ganun-ganun na lamang. Tayo ay naghahanda na ngayon para sampahan ng kaso yung nag-apsa sa atin. Ayan. Sabi dito ni John Capacete, baka di na pabalikin sa Monday yung 18 marites. At yan nga po ay iniimbita ng totoong Senate Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Erwin Tulfo, mga bossing, no? Ang 18 marites. Pero ang nakikita ko diyan, mukhang hindi sisipot yung mga yan. Ang sasabihin lang po niyang mga marites na yan, naku, hindi naman legit yan kay Erwin Tulfo Ganon. Ang gusto nila, yung tipo lang pong may aalalay sa kanila. Kagaya po nung Green Committee ni Marcoleta. 'Di ba? Senate Green Committee. Bakit po green? Verde. Alam naman natin na pan-DDS lang yan. No, gusto ng mga marites at gusto nila baligod yung may mga umaalalay pa sa kanila. Tanong ko, sagot ko. Kagaya nung kay Marcoleta. May guide. Pero dito, kapag itong si Erwin Tulfo o yung sa Senate Blue Ribbon Committee na lehitimo po, hindi pupunta yan. Bakit? Madiinan ang mga katanungan dito. Hindi po aalalayan yan. No? Talagang i-cross-examine ho yan, mga kababayan ko. Talaga pong lalaliman ang mga tanong dyan, mga bossing. Di ba? Kaya, soon, matatapos na. Almost done. Okay? Kung marinig talaga sa proper forum, dahil niya yung mga ebidensya niya na binigyan po tayo ng mali-malitang pera, gusto ko malaman. Shout out kay Ma'am Sally, at nandyan din si John Capacete. Kasi po, malalim lang po magturo ngayon, Igan. Turo dito, turo doon. Pati yung sinasabi ng naghatid ng mga babae na napakadaming babae na naman. Sa sunod po. Ang alam ko yung may issue yung pamilya ni Defensor. Yun ang alam kong may issue. 'Di ba? May bahay bembangan pa nga daw, di umano. Igan, ang takin mo human trafficking. Kung talagang siya po ay maayos na tao at hindi nagsisinungaling, ba't di niya dalhin sa ombudsman, di ba? Bilang siya po sabi nga ni Senador Loren, mga bayani. Kung talagang bayani ka, di dalhin mo sa ombudsman. Correct. Sabi ni Ma'am Merly Belen, wala na yan. May nagsalita na isang abogado na pwede silang lahat kasuhan. Pati yang si Alan. Kasi wala nang ginagawa dyan sa Senado. Kuhan mo ako ng plunder, kasuhan tulad po ng ginawa nila ngayon para maimbestigahan ako kung tumanggap talaga ako ng mali-malitang pera. Tulad ni Senador Marcoleta na inimbestigahan ngayon sa plunder dahil inamin niya mismo na tumanggap siya ng 70 million. Ako din po, dalhin mo sa ombudsman. At kasuhan mo din ako yun ng human trafficking. Okay. Pero doon malang ebidensya ka. Gusto kong malaman lang yun sa proseso dahil sa inyong claim sa Lunes, kayo ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. So yung nangyari kahapon sa sinasabi Cayetano Block na Blue Ribbon Committee naman, the subcommittee ni Senator Marcoleta, nag-outtaking itong mga 18 Marines. Ito ba'y may visa yung sinumpaan nilang mga pahayag doon sa nangyari kahapon na Tingin ko, walang bearing. public hearing bang may tuturing yun o parang
Marites hearing o gathering. Meeting lang o press conference? Meeting, press conference, forum lang po yun. Number two, Ayun. nagsumpa pa sila. Ang problema po, saan po pupunta? Hindi naman po recorded yun sa journals ng Senate. Nga hindi nga di ba wala ngang Senate, hindi isinama yung talagang lehitimo. Di ba kapag ka ang Senate may ganyan po talagang Senate, yun sila yung magla-live. Yung kanila wala lang ho eh. No, live ni Amy Marcos, live ni Peter Cayetano, live nung mga senador na mga kasama nila. Saan ho dadalhin yun? Oo. Wala naman pong recorder doon. Wala pong mga member, ang staff ng Blue Ribbon. Oo. Wala pala. So wala lang, maritesan nga lang pala talaga yun. Kaya pala nagagalit si Petra. No, nagagalit kasi daw nalinlang daw po nila Erwin Tulfo itong itong mga staff nila. Yung aming yung aming parang media team doon to record, wala din po. Wala din. Nare-record na sila kahapon because of the media live coverage. Alam din ho nila kasi. Kaya nga ho ginawa nila yon, alam nila na pipick upin ng media. Ay syempre naman. Ang media lalo na ganyan, imbitahan mo, talagang mapupunta sila diyan. Una, sa balita, yung mga yan. Sabi yung nagtatanong sa akin, sabi ko illegal yan, sabi ko. Oo. That's a sham hearing and dapat hindi matawag na hearing. Mhm. Kasi nga po, diniklara natin na Monday po ang hearing ng Blue Ribbon. At imbitado tong 18 uli. So sinusundan po namin, actually, nung Wednesday afternoon po, matapos po namin magkaroon ng quorum at ma-unseat itong mga minority na ngayon. Napalitan na nga po. Ayun, legit na napalitan po. Miski sa Cayetano, alam niya eh. Di ba, miski si Cayetano, alam niya mga kababayan na papalitan sila eh. Pwedeng palitan ng 12 yung pong mga committee. Yun. Pero hindi pwedeng palitan yung Senate President ng 12, kailangan 13. Pero ang sabi, walang Senate President ngayon. Kaya ang talagang tatayo muna dyan, si Sherwin Gatchalian ho. Ay tinignan ko po yung listahan, pinatawag ko po yung Blue Ribbon Secretariat at sabi niya, ito po mga inimbitahan. Marami-rami po yun. Sabi ko, imbitahan mo ito. Pero may mga nakita po tayo mga alias-alias doon. Hindi ko imbitahan ho yun dahil bakit alias lang po ang pangalan. Pagkatapos pangalawa po, nilinaw ko po sa Blue Ribbon. Sabi ni I.M. Batman, sana nagdala si Defensor ng bebot na sasayaw sa gitna ng mga 18 marites. Di ba may bangay-bambangan niya daw? 4 minutes, tapos na ako. Sa Lunes po, wala po yung mga surprise witness. Dapat po, ibinigay na kung sino 4 minutes mga kababayan. Sinakto ko 1 oras kung member namin, kung sila na member ng Blue Ribbon, isinumiti mo. Kailangan po isumiti. Nasa rules po namin yung bawal po yung mga surprise witness yung ginawa dati. Opo. Kasi yung kay Gutesa. po yung surprise witness na yan, pwede pong any second lumutang lang dyan dahil sa bayaran or something. Mahirap po yun. Kaya po, kailangan po namin na listahan, kailangan po namin vetting. Pansin ko din, simula simula nang etong si Marcoleta ay naging senador, lalong gumulo ang Senado. Ano po? Dahil madami siyang mga sariling batas na gusto gawin eh. Kung ano-ano na lang po, mga bossing chief amuser na meron siyang sariling interpretasyon, di ba, Tina B? Process yung witnesses po. Pero yung 18 po, definitely, kasama po yan. At saka ombudsman, NBI. Opo. May mga imbitahan po kami. Anong nakita niyong motibo sa pagdawit sa inyong pangalan, sa pangalan ni Senator Tito Soto at iba pa sa mali-malitang perang yan? Politika, Igan. Hindi. Tsaka yung sila kasi yung sila yung sa impeachment, di ba? Sila yung mga senador na nagsusulong din na maumpisahan yung impeachment. Hindi ho kagaya ito ng mga DDS. Yung mga DDS na mga senador, ang sinasabi po niya mga yan ay ibabasura nila yung impeachment. Ito po sila, ang gusto lang nila maumpisahan yung impeachment, dumalo yung proseso. Yun po. At kung kailangan i-acquit si Sara Duterte dahil yun po ang doon po dinadala ng mga ebidensya, yun yung gagawin nila. Ano ho? Hindi kagaya ng mga DDS na hindi pa nag-uumpisa, wala pang naumpisahan, basura na para sa kanila ho, mga bossing.
Noong kung naalala mo, nung unang release nila ng listahan, kasama po doon si Senadora Lawrence, Senador Mark, na miyembro pa ng majority bloc. Kami po yun, di po ba? Oo nga. Eh, ngayon wala na, hindi na nila sinasabi. Kahapon, hindi na po binanggit dahil nasa Cayetano block na siya, minority. So, nung tinanong po si Senator Cayetano, bakit? Sabi niya, hindi niya rin nabasa. Politika. Hindi daw nabasa ni Cayetano no? May salamin ka na nga dyan. Igan, tapos kung maalala mo, nung tinanong po ako, isa sa mga reporter niyo yata na yung tungkol po sa survey, ito na po yun, Igan, tinitignan po nila na tayo tatakbo bilang vice o presidente, kami magkapatid, kaya katakot-takot po na banat. Isang grupo lang naman po yan, yung grupo lang po nila ang tumitira, pero okay lang po yan, Igan, kasama sa trabaho, huwag tayo mapikon, huwag tayo magalit. Nasanay na sila sa Duterte administration na hindi dumadaan sa due process, no? At nagtatanim ng testigo. Correct. Okay, so kakasuhan nyo itong mga sundalong nagdawit sa pangalan mo? Opo. Kasi gusto ko po marinig. Gusto ko ilatag natin. Tingnan natin. Okay. Ang proper forum is yung korte. Okay. Sabi ni Harrison Chua, China, North Korea, Russia, love Saraski, Duterte. Sabi mo, kapag kaalyado, ligtas ka. Kapag tagapagtuligsa, delikado ka. Opo. Tignan niyo po yung kay Loren at saka kay Mark Villar. Hindi po talaga nabanggit. So kasi kaalyado sila nung grupo ngayon ni Cayetano. Kami ho dito ni Senator Soto, dito po kami sa kabila. So at saka politika po yan. Yan ang sinabi nilang mali-maleta politika. Nung una, Mali-maleta. Meron tayo nakita, airport nga lang mga kababayan. Sa airport pala. Hindi kasi naman, parehas lang po nung mga nasa airport, yung mga ipinapasa nila. Pare-parehas lang po na wala naman talagang mapapatunayan yung mga litrato, picture at video na ipinapakita nitong mga DDS na ito, mga bossing. Ngayon, papaalam muna ako, graduation ng anak ko, no? God bless po sa ating lahat. Paalam muna hanggang sa muli.